Totoo 'yan, 'no? Ay hindi mabubura 'yan, 'no? Lalong tatatako sa isipan ng sambayan ng Pilipino kung ano po ang legacy ng mga Duterte, mga bossing, 'no? Mga palpak ho yung mga proyekto nila. Oh, eto ngayon, mga kababayan, sabi dito, nung isang kumakandidato, 'no, sa pagka-senador ho, mga bossing chief amo, sir. Oh, sino po ba? Senator Lacson. Ano ang balita? Lacson, pabor ibalik ang Pilipinas bilang ICC member. Ako din ho, mga kababayan, matagal ko nang mga ibinablog yan. Matagal ko na hong sinasabi, mga boss chief amo, sir, na okay na bumalik o ibalik ang bansang Pilipinas, mga bossing, no? Sa ICC. Sino ba nagbaklas dyan? Si dating Pangulong Duterte lang naman. Bakit binaklas yan? Kasi siya na yung iniimbestigahan. Natakot na ho. No? Natakot na. Alam siguro nung matanda na madaming mga paglabag ang nagawa niya. Kaya baklas agad. Iniiwas agad yung kanyang sarili. Di ba? Kasi bakit? Unang-unang tanong natin, bakit mo aalisin o bakit mo tatanggalin ang Pilipinas sa ICC kung wala ka namang itinatago at kung hindi ka natatakot o wala kang kinatatakutan? Di po ba? Ako baka kung sakali ako yung iimbestigahan, baka sabihin ko pa, o sige, no? Kung gusto nyo, pumasok pa kayo ng Malacanang, makinig pa kayo sa aming mga usapan at kung ano-ano pa. No, para mapatunayan ko na wala akong kasalanan. Eh sila ho, mga kababayan, nung narinig, wala. Umalis na agad, lumabas na agad sa ICC. Ano ho ang maitudulot natin ito sa gusto ni Lacson, no? Na si Senator Ping Lacson, dating Senador Ping Lacson, na ngayon po ay muling papasok sa pagkasenador. Pabor nga sa mga DDS yan eh, no? Kapag ka tayo ay bumalik sa International Criminal Court, mga DDS, nako, pag si Bongbong Marcos na ating presidente, eh, lumabag talaga, no? Talagang meron kayong ebidensya. Kasi wala nga eh, di ba? wala nga paglabag eh. O hindi. Kapag ang ating pangulo lumabag, no? At impeachable at tapos ayaw nilang magpa-impeach. Ito si Pangulong Bongbong Marcos. May ginawang impeachable, ayaw nilang magpa-impeach, ayaw bumaba, etc. Pwede kayong dumiretso sa International Criminal Court. At panigurado, tutulungan tayo niyan. O di ba, mga bossing? Nagmukha lang pangit ang ICC dahil pinapangit ang tingin nung tatay ninyo. Dahil siya yung iniimbestigahan. Sabi ni Shiro Kanzaki, masyado pang maaga para magbalik loob sa ICC. Sabi ni Carmelo, tebon mo ang paglakas, ang pagkalas sa ICC. Dapat taong bayan ang nagdedesisyon, hindi ang mga politiko. O ang Pangulo. Kasi di naman yan para sa mga ordinaryong tao. Para yan sa mga abusadong politiko. Correct ho, di ba? Lacson, pabor ibalik ang Pilipinas bilang ICC. O eto pa, ano pa, no? At si Lacson talaga, mga kababayan, itinutulak o isinusulong yung digitalization ng gobyerno, mga kababayan. Upang sa ganon, wala na yung kupit dito, kupit doon, nawala yung resibo, eto yung resibo, yung ganito, lahat nakapaskil. Di po ba? Hanapin mo yung ganitong proyekto ni Congressman, no? Tingnan mo kung magkano yung nagastos talaga nila doon sa proyekto na yon. Tingnan mo kung labis-labis o makikita kagad. Di po ba? Makikita agad kung nagnakaw ba o kung nagpasobra ba o kung ano man. Mabilis magiging proseso ng gobyerno. Basahin ko mga bossing. Mabilisan. Full digitalization of government processes holds the key to stopping
Crimes and Corruption, former Senator Panfilo Lacson said on Tuesday. Kaya talagang ito, hindi ko kinalimutan na itala po sa aking balota si Senator Ping Lacson no? Speaking, ipagpapalit ko ba si Bato de la Rosa? Ipagpapalit ko ba si Senator Ping Lacson kay Bato de la Rosa? Hindi. Ipagpapalit ko ba si Senator Ping Lacson doon kay sino ba yun? Kay Ipe? Ay hindi, mga kababayan. Speaking at a press conference of the administration, back alyansa para sa bagong Pilipinas in Pasay City, Lacson welcomed the Marcos administration push for digitalization, citing in potential to streamline transaction and curb graft. Talagang mapuputol ho ang graft and corruption, mga kababayan. Ako'y natutuwa sa pronouncement ng Pangulo na patungo tayo sa full digitalization, no? Hindi na yung mga pinasa po nila sa COA, yung mga pinasa po nila mga confidential funds, hindi na ganoon yun. Malaki na po ang pagkakaiba nun, mga kababayan. Pag nagkaroon ng digital government, hindi lang bibilis lahat ng transaksyon, kundi mababawasan ang graft and corruption. Naku, lagot yung mga may mga kinakaharap na question o mga katanungan especially yung mga confidential funds, etc. at kung ano-ano pa. Di ba? Mababawasan ang graft and corruption dahil walang human intervention, puro online lang. Sabi ni FS, malulungkot si Mary Grace Piatos pag natuloy ang digitalization. Tingnan kung how much bilyar kickback from bridge construction. Lahat po yan, mga bossing, at mapapadali talaga. Di ba? Ganito ho dapat yung mga ibinoboto natin at ipinapasok natin sa Senado, mga kababayan. Hindi po yung kagaya nung isa. O yung isa walang plataforma. Yung isa hindi alam kung ano yung sasabihin. Yung isa nakakulong. Wala namang alam din sa batas. Di po ba? Lalo na yung mga PDP. Para lang, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, parang mga pinabili lang ng suka yung mga tumatakbo sa Senado. Di ba? Sabi ni Reynald Villamor sa kalibugan ni Congressman Iyot Pulong, si PBBM ang may kasalanan. Mamaya natin pag-usapan yan. Ang mga binoto ko ho, mga kababayan, Ping Lacson, nauna ho kasi kami. Ping Lacson, Manny Pacquiao, isinama ko. Sino pa? Ping Lacson, Manny Pacquiao, Ben-Hur Abalos, ayan. Sino pa yung doon sa mga alyansa? Pero hindi ko po nilahat yung alyansa, mga bossing. Ilan po dyan sa alyansa, sorry kagaya nung Bilyar, hindi ko binoto yon. Kagaya nung, lalo na yung Amy Marcos, hindi ko isasama yon sa aking balota, mga bossing. Isinama ko si Heidi Mendoza, isinama ko si Kiko Pangilinan, pero sa PDP po, wala ni isa, mga bossing. Pero si Abalos at si Ping Lacson ang nangunguna sa aking talaan, mga kababayan. Si Heidi Mendoza, binoto ko yan. Nangunguna sa aking talaan si Abalos at si Senador Ping Lacson. Sabi ni FF, si Panort, wala po yun. Diyos ko, hindi ko iboboto yun. Bahala sila doon, mga PDP.